Balikan natin itong issue na naunang tinalakay natin hinggil sa susunod na hepe ng Philippine National Police. Kapalit po ni Police General Romel Francisco Marbil. At sa ngayon ay nakapagtataka na matindi ho ang demolition ho ngayon at tila sinisiraan ito hong number 2 man. Yung sinasabing mas malakas ang tsansa na susunod na hepe ng Philippine National Police ay ito pong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. At alam nyo ho, dito ho sa mga inirekomenda po ng National Police Commission kay Pangulong Marcos ay ito hong tanging si Lieutenant General Jose Melencio Nartates ay PMAR. Siya po ay nagtapos sa Philippine Military Academy 1992. So, ibig sabihin, mga kababayan, ay ito na po ang huli sana na magiging hepe ng Philippine National Police na nagtapos o nag-graduate ng PMA, Philippine Military Academy. Kasi wala na ho, dahil ang mga susunod na ho na talagang manunungkulan sa Philippine National Police ay mga nagtapos na po ng Philippine National Police Academy. So may sarili na po sila. So dito ho mga kababayan ay pilit na talagang binabato ng putik at dinudungisan o iniiskandalo ito pong si Lieutenant General Nartates, mga kababayan. At sa katunayan ay pilit po na idinidikit yung pangalan ni General Nartates dito po kay Senador Amy Marcos. Ito pinapakalat ho ng mga kalaban ho at siguro kapag ganyan na sinisiraan ito pong si General Nartates, ay ibig sabihin nun ito ay pumapabor sila at ninenervyos po ito hong kampo ni Major General Nicolas Torre na baka malusutan ho sila. Kasi may mga usap-usapan na pangako na raw umano ni Pangulong Marcos na iuupo itong si Torre at basta't sundin yung kanyang mga kagustuhan. Yan po yung mga report. So yan ho, ito hong ipinapakalat na litrato o nakalagay ho, congratulations. Biro mo, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., ito ho ay noong January 14, 2021 pa ho, mga kababayan, no? 2025 na ho ngayon Pero ngayon ay pilit ho na idinidikit at siyempre, dahil sa ngayon po ay nakalutang na po ito pong si Senator Amy Marcos na kritiko at ng Marcos Jr. Administration at masasabi na siya po ay nasa kampo po ng mga Duterte. Kaya naman ang ginagawa ay talagang binabato ng putik. Ito pong si General Nartates. Alam nyo, dapat ho sa mga hihirangin ng Pangulo na magiging hepe ng PNP, wala po silang batik ng politika. Pero ngayon, ang ibinabato kasi siyempre alam naman natin, maaring ninervyos po, kinakabahan yung kampo po ni Police Major General Nicolas Torre III na baka hindi po matupad yung pangako. Alam nyo ho mga kababayan, napaka ano ho ito napaka sabihin natin ay sensitibo at napaka-importante po ito hong pag-appoint ng tama ni Pangulong Marcos Jr. Kasi pag malihong tao na nai-appoint ni Pangulong Marcos dyan po sa PNP, alam nyo, baka lalo siyang bumagsak. Lalo po siyang mabaon at makompromiso. Siyempre mga kababayan, alam nyo naman baka magkaroon po baka bumagsak po yung moral ng mga mismo ng mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police. Kaya ang sinasabi ito importante rin naman na ang Pangulo, yung kanyang i-appoint po na hepe ng PNP, talagang yung kanyang allegiance ay pagiging tapat ay klaro. At siya po ay talagang mapagkakatiwalaan na maisusulong yung karapatan. Hindi po ba? Ng taong bayan, yung kaligtasan at siyempre hindi po siya magiging dahilan
ng pagkakawatak-watak mismo dyan sa PNP at siyempre maging sa taong bayan. Kasi 'di ba, kumbaga sa medyo talagang bagsak nga po, 'di ba? Lagapak at sabi natin survival mode ang Marcos Jr. administration. Sa katunayan, meron nga sila mga pakulo na yan, mas resignation na yan, kung ano-ano. At para sabihin daw magpalit ng imahe si Pangulong Marcos Jr. at ipakita sa taong bayan di umano na siya po ay seryoso sa pamahala, no, at pagiging leader ng ating bansa. So sa ngayon ay masasabi ho natin na matindi ho. Pero bagamat may mga nagdudugtong ako, pag hindi si Major General Nicolas Torre ang na-appoint daw na hepe ng PNP, nako baka makudita raw po ang Pangulo. Nako, imposible ho yun, mga kababayan. At wala po sa kasaysayan na ang pulis, kapag sila po ay nagkudita, nagtatagumpay. Pulis, wala ho ang mga tangke yan eh. O, meron yung Special Action Force, wala. Pero hindi katulad doon ng armas ng Armed Forces of the Philippines. Pero dito ho, mga kababayan, maganda kasaysayan sana, no, na yung huling general na mula po sa Philippine Military Academy, na ito pong si Lieutenant General Nartates, siya rin po ang magiging hepe ng PNP. So makasaysayan po yan, no? Ewan ho natin, pero linawin ho natin, ito po yung prerogatibo ni Pangulong Marcos Jr. At kasi ay pilit ho na idinudugtong at ididikit ito pong si General Nartates kay Senator Amy Marcos na parang siya raw di umano ang pangunahing source o pinagkunan ng mga critical information na kung saan ay, di ba, yung sa ginawang hearing po ni Senator Amy Marcos sa Senate Committee on Foreign Relations at yung kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At siyempre, ang binabanggit ho, talagang nakakuha ro ng mga mabibigat na impormasyon O lahat, detalyado, pati yung kung sino yung mga tumulong, mga taga-ICC, yun ho kompleto. Yun po ang idinidikit. Pero siguro, sana naman ho mga kababayan, wala na hong siraan. At ito, number 2 man, talagang pinaka-senior. Kung seniority pag-uusapan mga kababayan, ito po si Nartates. Ako naman kung pagpipilian, si Nartates o si Torre, dito na ako kay Nartates, mga kababayan. Kasi alam nyo, ito, komentaryo ko lang naman ito at pananaw. Kasi kung ito pong si General Torre ang may upo, baka isipin po ng lahat, mismo mga pulis, kinakailangan para bago ako maging hepe ng PNP, talagang maging sumipsip ako. Baka ganun maging persepsyon Kailangan maging sipsip ako sa nakaupong presidente. So parang pangit. Dapat yung mga ganyang promotion, depende po sa performance ng opisyal. Hindi dahil sa pagsunod, di ba? Kasi dito ho, lumilitaw, parang ang tingin ho ng tao ay yung ginawa hong aksyon, una, di ba, yung kay Kibuloy. Tapos, pangalawa, yung mabilis na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at agad na ipinadala doon po sa The Hague, Netherlands. Ang tingin ho ng marami, yun po ay sobrang pagsunod sa Pangulo. So, loyal siya sa Pangulo. Ang sinasabi dapat, hindi, huwag ka sa Pangulo, institusyon yan. Dapat loyal ka sa sambayan ng Pilipino. So, ganun po ang sinasabi. Alam nyo ho, baka kung ang Pangulo, di ba, kung kukuha ka ng ng bagong hepe ng PNP na ipupokpok mo sa ulo mo, i-appoint po si General Torre. Yun lang naman, no? Kasi meron ng humbahid ang dami ho, 4 ho ang kandidato na isinumite ng National Police Commission para pagpilian ni Pangulong Marcos. So, bukod kay Nartates, mga kababayan, siya po ay ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng hepe ng PNP. Number 2 siya. Tapos, sumunod dyan sila Lieutenant General Alan Ocubo. Major General Nicolas Torre nga at NCRPO Chief General ito hong Anthony Aberin. Alam nyo, sa 4 na ho yan na kasama po sa mga listahan na pwedeng pagpilian ng Pangulo,
Ang si Major General Nicolas Torre, siya po yung pinakamaikli na lang para magretiro. 9 na buwan na lang po siya at magre-retiro na. So, yung iba naman ay mahigit 1 taon pa. Siguro doon na ho tayo sa mas maraming oras pa para makapag-serbisyo sa taong bayan. 9 months na lang ho eh. Tapos alam mo, gastos na naman yan sa gobyerno. Parami tayo ng parami ng hepe ng PNP. 9 months na lang ho, mga kaubayan eh. Yung kanyang ipagsisilbi, ano magagawa niya sa PNP? Reforma. Ano po ba? So, baka imbis na reforma, baka ewan ko lang eto pananaw ko lang naman, baka mas makasama pa sa imahe ng PNP na, nako, inapoint kasi ano yan ang perception ako, tuta kasi yan ni Marcos eh. So, lahat ng sinabi, lahat ng inutos, ginawa. So, parang ganun ho ang pwedeng lumabas sa perception. So, kung ako sa Pangulo, bakit pa kukuha ng tao na, kumbaga sa may bahid ng pag-aalinlangan yung kanilang kredibilidad. O bukod kay Nartates, kung ayaw ng Pangulo, hindi, si Nartates, sige, sabi natin, hindi, hinihinalang kadikit ni Senator Amy Marcos na ngayon nasa kampo po ng mga Duterte. O meron ho dyan, si Abrin at Okubo. O yun ho, pwede pagpilian ng Pangulo. Ako naman, tayo, nag-observe lang naman ho tayo, mga kababayan, at nais lang po natin, talagang mapabuti ang taong bayan. Yan hong mga 4 na huyan na mga rekomendado para pagpilian ng Pangulo, hindi ko po sila kilalang personal. Ni minsan nga ako, hindi ko pa nakita yan ng personal nakamayan, kung ano man, wala po. Ako lang, pinagbabasihan ko lang po yung kanilang mga credentials. At kung meron pong sabihin natin na bagahe, ito pong si General Torre at Nartates, meron pa hong 2 na pwedeng pagpilian. So, yun lang naman po. Kung nagbabago po ng imahe ang Pangulo at gusto niya pong mapabuti yung kanyang panunungkulan sa loob po ng yung 3 taon na nahuli, sana gawin na po ang tama. Ngayon, mayroon silang mass resignation at pumipilit talagang kumbaga sa nire-review po yung performance ng lahat po ng opisyal ng gobyerno. Sana ho dito ay talagang sensitibo itong posisyon ng PNP. Sana po yung inyong pong mapili, wala nang pong bahid. Kung ayaw nyo kay Nartates na sinasabi di umano na kadikit ni Senator Amy Marcos, lalo na po itong si General Torre, na kung saan parang ang naging tatakho sa kanya ay tuta ni Marcos Jr. So parang ganun ang pwede. So mas maganda, ang susunod po ng hepe ng Philippine National Police, siya po ay tapat, loyal, tapat po sa ating watawat, sa saligang batas, higit sa lahat sa sambayan ng Pilipino. So, okay. Pero ulitin natin, prerogatibo po yan ng Pangulo. Sa kanya po, pwedeng yung kapangyarihan na pumili ng PNP, kaya lang, sana ang mapili niya, hindi na po magdadagdag sa kanyang sakit ng ulo at magbibigay po ng serbisyong totoo, tama at tapat na serbisyo sa taong bayan. Maraming salamat muli. Ito po si Kylie. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag rin pong kalimutan na i-like at i-share. Ito po ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat.